Viva San Juan Evangelista. Viva! Kanina po, pagdating ko dito sa ating station, sinalubong ako ni Ate Doris tsaka ni Angel. Sinabi niya sa akin, sabi, nabasa na ba kayo, Father? Nabasa na ba kayo? Dahil pagka-greet ko ng Happy Fiesta. Na-associate talaga ang araw na ito kay San Juan Bautista, yung pagbabasa. No? Pero tinanong ko, dito ba sa Pampanga, kultura ba yung basahan? No? Medyo hindi yata, no? Dahil hindi tulad sa mga ibang lalawigan, no? O kaya ngayon sa San Juan, Manila, no? Talagang nagiging water festival yon. Okay? Pero alam niyo po, napaka-touching dahil bago ako pumunta dito, inorienta ko ni na Ate Doris at si Angel tungkol sa liturgy. Dahil in place of our penitential service, ang ginawa po natin, blessing of water and sprinkling with holy water sa bawat isa atin. Dahil po, naniniwala tayo that water is cleansing and also not only cleansing but invoking the very presence of the source of life, which is Jesus Christ, the living water. At na-associate po talaga si Saint John the Baptist sa water. No? Alam po natin, si John the Baptist ay nagbinyag kay Jesus on the Jordan River. And the Lord, in His manifestation, humbled Himself at saka before John the Baptist and with the Holy Spirit na-baptize siya. Not because sinner si Jesus, but because He humbled Himself to be with us and to embrace our humanity. Napaka-importante po noon. Kaya yung water talaga na-associate kay John the Baptist. Kaya lang po, sana yung pagbabasahan ng tubig, no, kapag piyesta, hindi lang siya superstitious belief. No? Kasi nangyayari, kumisa nga po, may nagsasakitan pa dyan at nagdedemandahan dahil kuminsan po maraming tubig ang binubuhos sa mga pasahero ng sakyan. No? Maling po yan, maling practice na dapat wag nating ipagpatuloy. Pero alam ko naman po yung mga sound doctrine ng ating pananampalataya, we will not do that because we don't believe in superstitious belief. No? Alam natin yung tubig symbolizing the very purifying presence of the Holy Spirit and our salvation, which Jesus Christ Himself shows to us as the living water. Yun po, no? Napaka-importante. At alam niyo po, ang birthday ni John the Baptist, isa po actually sa simbahang Katoliko, 3 po ang may celebration, big celebration ng birthday. Siyempre, kapag December 25, birthday ni Jesus our Lord. Tapos September 8, si Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary, September 8. Tapos yung pangatlo, si John the Baptist, June 24. 3 lang po yan na we celebrate big in thanksgiving to the Lord for these 3 big personalities, big characters in the salvation history sa ating kasaysayan of God is with us. No? Kaya po, hindi to ordinaryong celebration. Napaka-importante na bigyan natin ito ng pagpapahalaga sa ating buhay dahil ito rin po ay kwento natin. Kwento natin. Tayo po ay kung gaano binless si John the Baptist. Imagine, from the very beginning, God has a plan to John the Baptist. Yung eksena po sa visitation, yung si mama ni John the Baptist, si Elizabeth na pinsan ni Blessed Mother, Mama Mary, di ba? When they met during that solemn visitation, yung mga anak, di ba? They leapt for joy. Kahit mga nasis na pupunan pa lang ho yan. Because the will of God, the plan of God, the grace of God, nandun na, overflowing. At may plano ang Diyos kay John the Baptist. At si John the Baptist, hindi kailanman siya nagkaroon ng identity crisis. Dahil pagkasilang niya,
At marami na po talagang plano para sa kanya. Kahit yung pangalan po niya, di ba? Pinagtatalunan kung kung ano magiging pangalan niya. Pero they still followed what the Lord intends for him. His name is John, meaning God is gracious. God is gracious. Dahil ibinigay si John the Baptist, hindi lang sa pamilya ni Zechariah at saka ni Elizabeth, kundi sa sangkatauhan, in order for us to experience the coming of Jesus, dahil John the Baptist will prepare the way for Jesus coming. At nakita naman natin, dahil klaro ang misyon ni John the Baptist at saka ang identity niya, from the very start, ano ang ginawa? Kahit may mga temptations sa kanya na, ikaw ba ang hinihintay na tagapagligtas? Sino ka ba? Ganon. Alam niyo yung lugar niya. Alam ni John the Baptist yung lugar niya. Hindi ako ang hinihintay ninyo. And I am not worthy to untie his sandals. Dahil alam niya from the very start, instrumento lang siya. Alam niya yung lugar niya. May mission siya, pero hindi siya ang star. Instrument siya. Mga kapatid, ito ang napakagandang regalo sa atin ng Diyos. Meron tayong mission, meron tayong gift sa pagkarito natin sa mundo. Yung responsorsam, maganda po. Sabi dito, I praise you for I am wonderfully made. I praise you for I am wonderfully made. Natanong niyo na ba sa inyong mga sarili, Lord, why am I here? What is my purpose in life? Marami na tayong naabot sa buhay, okay? Yung ating mga sumusubaybay sa atin na ngayon participating this Holy Mass, for sure po, sa inyong retirement, pero marami na po kayong naabot sa buhay. Count your blessings. Pero we still ask the question, Lord, what is my mission in life? Why am I here? What is your purpose for me? Mga kapatid, in this feast of St. John the Baptist, hindi po kailanman naging patapon ang buhay natin. Hindi kailanman sayang ang buhay natin. O kaya parang kabuti lang tayong sumulpot, tapos biglang mawawala. No? O kaya yung bula na biglang mawawala. No, we have a purpose. God has a reason why we are here. Si John the Baptist po, from the very start, the family and even him knows his purpose. May reason po tayo why we are here. And this reason, this purpose of life will bring us to fulfillment and to the joy that we have for existence. Sana po, mga kapatid, we live our life according to God's plan. Alam ko po sa atin ngayon, maraming nagsa-self-pity. Maraming nalulungkot dahil kapag may sakit na ano bang purpose ko? Lord, sana kunin mo na ako kasi nagdurusa ako. Even that, alam niyo po mga kapatid, may purpose po. Maaring nasasaktan tayo, mahirap, masakit. Pero let our suffering, let our difficulties, let our crosses be a manifestation of God's faithfulness in us. Dahil alam niyo po, marami din ang nai-inspire at marami din kayo natutulungan kapag matatag ang inyong panampalataya at klaro ang inyong purpose at hindi kayo nawawalan ng pag-asa at kahulugan sa buhay. Kahit kung minsan dapang-dapa na tayo. Kahit kung minsan feeling natin mag-isa tayo. Kahit kung minsan marami tayong mga parang frustration sa buhay. Lalong-lalo na sa mga present situations natin. May purpose po ang buhay natin. In this feast of the Nativity of John the Baptist, I praise you, for I am wonderfully made. May purpose po ang buhay natin. And we are truly, indeed, 101%, siksik, liglig, umaapaw, sabi nga po. We are so blessed. Just count our blessings, and we have a purpose.